Isang malalim na ungol ang kumawala sa mga labi ni Caleb nang maramdaman ng matinding kirot sa kanyang ulo. Bumangon siyang sapu-sapo ang kanyang ulo niya dahil sa nararamdamang sakit doon. Minulat niya ang mga mata at iginala ang paningin. Nasa loob siya ng hotel suite nila ni Lara. Nang maalala ang babae, pakiramdam niya ay bigla siyang nagising. Ginala niya ang paningin sa buong paligid pero hindi niya ito makita. Ang balkonahe ay nakasara at wala rin siyang marinig na ingay mula sa loob ng banyo. Tumayo siya habang nakapulupot sa bewang ang puting kumot. Humakbang siya patungo sa pinto ng banyo at binuksan yun. Kunot ang noong luminga siya sa buong suite nang hindi makita ang dalaga sa loob ng shower room. Kahit saan niya ibaling ang paningin, wala siyang makita ni bakas ng babae. Pumuntong hininga siya bago lumapit sa fridge sa maliit na home bar saka kumuha ng tubig na maiinom sa loob. Naiiling niyang sinapo ang ulo matapos uminom ng malamig na tubig. Pilit niyang iniisip kung ano ang nangyari sa nagdaang gabi at paano siya nakauwi sa hotel nang walang maalala. Ang huling natatandaan niya ay bumagsak na lang siya matapos uminom ng ilang bote ng alak. Si Lara bang nagdala sa kanya pauwi? Sa palagay niya ay ganun na nga ang nangyari. Wala siyang suot ni isang saplot sa katawan. Ang ipinagtataka lang niya, hindi niya alam kung nasa ng dalaga. Wala na ang damit nito maging ang mga underwear na binili nila kahapon. Nang maisip na umalis na ito nang hindi nagpapaalam, halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Nakahinga siya ng maluwag sa naisip na wala na ito, pero sa parehong pagkakataon, may kung anong tanong sa dibdib niya ang pilit na umaahon. Bakit hindi man lang ito nagpaalam bago tuluyang umalis at nagbalik ng Maynila? Nagdesisyon siyang dumaan sa isang jewelry shop upang bumili ng mga alahas. Paniguradong alalang-alala si Maginda sa kanya. Hindi na nga siya nakauwi kahapon, hindi pa niya ito natawagan. Habang nasa taas ng airplane, saka pa lang siya nilamon ng guilt dahil sa ginawa. Pinagtaksilan niya si Maginda. Hindi lang isang beses kundi paulit-ulit. Mabuti sana kung lasing siya habang nakikipagtalik kay Lara. Kahit papano ay may mairarason siya sa nangyari. Pero hindi. Ilang beses pang may nangyari sa kanila sa iba't ibang shop na pinuntahan. Hindi siya lasing. Alam niya ang ginagawa niya pero pinili niyang ipagpatuloy. Nang makarating ng Maynila, wala siyang inaksayang oras. Tinawagan niya si Aliana at sinabing mag-a-absent siya ng buong araw. Nang makauwi naman, kapaparada pa lang ng kotse niya sa tapat ng kanilang bahay, agad nang bumukas ang pintuan at lumabas si Maginda. Natigilan siya nang makitang nakapantulog pa lang ito. Halata sa mga mata ang buong gabing pag-iyak. Medyo magulo ang mahabang buhok at hindi man lang nakapag-ayos. Nakaramdam siya ng awa para sa asawa. Paniguradong hindi ito nakatulog sa pag-aalala sa kanya. Maliban sa awa ay unti-unti rin siyang kinakain ng guilt. Nasasaktan siya at nakukonsensya sa pagtatraidor niya dito. Caleb! Patakbo siyang nilapitan nito at agad na pinulupot ang mga braso sa kanyang leeg. Oh my God! Thank goodness you're safe! I was so worried, baby! Gumanti siya ng yakap dito at ibinaon ang muka sa leeg nito. Nilanghap niya ang mabangong amoy ng asawa at paulit-ulit na hinalikan ang leeg nito. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Tinawagan ko si Robert. Ang sabi niya may emergency ka raw na kailangang asikasuhin. I thought something bad happened to you. Mariin siya lumunok bago kumala sa yakap nila at mariin nitong hinalikan sa noo. Ngayon niya na itanong sa sarili kung paano niya nagawang pagtaksilan si Maginda. She was a perfect wife. Siya ang perpektong asawang hihilingin ng sino mang lalaki. Napakagago niya dahil sa ginawa rito. I'm sorry, baby. Muli niya itong niyakap at pumikit ng mariin. Matapos kunin ang lahat ng dala niya, pumasok sila sa bahay habang hawak ng mahigpit ang kamay nito. Kung ano-ano naisip ko, nag-alala talaga ako. Paano kung may nangyari palang masama sa'yo? Paano kapag na-aksidente ka? Nag-crash ang plane na sinasakyan mo o may nagtangka sa buhay mo? Naluluha itong lumapit sa fridge at nagsalin ng malamig na tubig sa baso. Saka binigay sa kanya.
Alam mo bang binala ko nang sumunod sa'yo sa New York? Bahagya siyang natigilan matapos tanggapin ang basong inaabot nito. Mukhang hindi alam ng asawa niya na nagpunta sila sa Las Vegas. Siguradong pinagtakpan siya nila Robert. Nasasaktan din siya sa katotohanan na hindi man lang naisip ng babae na baka may kinatagpo siyang iba habang nasa business trip ito. Ni hindi siya magawang pagdudahan nito. Ganon ito katiwala sa kanya. Uminom siya ng tubig pero agad rin niyang naibaba ang baso. Pakiramdam niya ay hindi niya magawang lunukin ng tubig sa loob ng bibig. Masyado siyang nilalamon ng konsensya niya. Baby, what's wrong? Bakit parang may problema ka? Nilapitan siya ni Maginda at niyakap ng mahigpit. Lumunok siya nang maramdaman ng bara sa kanyang lalamunan. Malungkot niya itong pinagmasdan. Gusto niyang humingi ng tawad sa babae. Gusto niyang umiyak sa harap nito at lumuhod. Pero oras na gawin niya ang bagay na yun, mas malaki ang tsansa na iwan siya nito kaysa patawarin. Sa huli ay pinili niyang ngumiti at umiling. Nothing, baby. I guess I'm just tired. Tila hindi kumbinsido si Maginda pero pinili nito ang tumango. Baby, ano ba yung emergency na tinutukoy ni Robert? Sa tanong na yon, hindi makatinging bumaling siya sa ibang bagay bago tumikim. Wala lang. May nakabanggaan lang akong isang kilalang kliyente. Pinakiusapan ako kung pwedeng mag-usap kami about work. May inaalok siya sa kumpanya. Talaga? Napalitan ng excitement ang lungkot sa boses ng babae. Kung ganun, good news yon, right? Isa na namang blessing. Humiwalay ito sa kanya at mataman siyang tinitigan habang naghihintay ng sagot. Napipilitan siyang tumango rito. Yeah, I guess so. Mabilis niyang kinuha ang mga napamili para sa babae upang maiba na ang usapan. Baby, I got you some jewelries. I think you will love them. Inilabas niya mula sa maliit na paper bag ang isang kahon at binuksan yun. Bahagyang napasinghap si Maggie nang bumungad rito ang isang set ng mga alahas. White gold ang mga yon na may malalaki at maliliit na blue diamonds bilang disenyo. I know how much you love white golds. Hindi ko na pinakawalan nang makita ko. Akmang kukunin niya ang necklace nun para isuot sa babae nang muli siya nitong yakapin. Pilit nitong siniksik ang sarili sa kanya. Dama naman niya ang malakas at mabilis na pagtambol ng kanyang dibdib. Sa parehong dahilan na kinakabahan siya at natutuwa dahil sa mainit nitong yakap. Baby, mahal yan no? Hindi mo naman ako kailangan bilhan ng ganyang kamahal na pasalubong. Basta safe ka at nandito ka sa tabi ko, sapat na yun. Ibinaba niya ang kahon sa ibabaw ng kitchen island bago gumanti ng yakap sa babae. Alam niya sa sarili na binili niya ang mga alahas na yun dahil nagigilty siya sa ginawa. Gusto niyang mabawasan ng guilt na nararamdaman sa pamamagitan ng pagbibigay rito ng regalo. I love you, baby. Wala na siyang iba pang masabi kundi ang mga bagay na yun. Bumaba sa mukha nito ang paningin niya. Hinawakan niya ito sa baba at itinaas sa mukha para halikan nito sa mga labi. Nang maramdaman ang malalambot nitong mga labi, mula sa banayad ay naging mainit ang halik nila. Gusto niyang makalimutan ng katawan niya ang pakiramdam ng katawan ni Lara. Gusto niyang maglaho ang bawat bakas nito sa kanyang sistema. Kumalas siya sa kanilang yakap at mabilis na kinarga sa mga bisig ang asawa. Dinala niya ito sa pangalawang palapag nang hindi inaalis ang paningin sa mga mata nito. Nang maabot nila ang silid, binawi ni Maggie ang tingin at binuksan ang pintuan. Ngumiti ito bago pinulupot ang mga braso sa leeg niya. Napalunok siya nang maramdaman ng bara sa lalamunan. Pakiramdam niya ay pinipiga ang puso niya habang nakatitig sa nakangiting muka ng asawa. Sa halip na ilapag ito sa ibabaw ng kama, dumiretso siya sa loob ng banyo at pumasok sa shower room. Malaki ang espasyo nun, kaya malaya silang nakakagalaw sa loob. Ibinaba niya si Maggie at binuksan ang shower. Bumuhos ang tubig at dumaloy sa kanilang katawan. Muli niyang inangkin ang mga labi nito. Hawak ang magkabila nitong pisngi
ay mas lalo niyang pinagdiinan ang mga labi nila. Para siyang preso na ngayon lamang nakatikim ng laya. Ang mga labi ng asawa ang addiction na hinding-hindi niya pagbabawalan ng sarili. Naglakbay ang mga kamay niya sa buong katawan nito. Bawat parte ay gusto niya muling makabisa. Gusto niyang mapamilyar ng katawan niya ang katawan nito at piliting iwala sa isip at pakiramdam ang pagkakamaling ginawa. Nahulog sa tiles ang pantulog ni Maggie. Ngayon ay panty na lamang ang natitirang saplot sa katawan nito. Wala itong suot na bra. Sumilay ang ilang gitla sa noo niya nang maalala ang pagbili nila ni Lara ng underwear para dito. Katulad ng pakiramdam niya, nawawala siya sa tamang landas. Si Maggie ang dumating sa buhay niya at tinulungan siyang muling tumayo. Ang malamig niyang mundo, nakaramdam ng init dahil sa pagdating nito. Tuluyan siyang nakipagniig sa asawa. Halos 1 oras silang nanatili sa loob ng shower room at tanging init lamang mula sa katawan ng isa't isa ang nararamdaman nila. Matapos maligo, muli silang nagtalik sa kama nila. Buong araw yata silang nag-isang katawan. Kahit natapos ang araw na yun, sa mga sumunod pang araw ay tuloy pa rin ang pagtatalik nila. Nagtataka na si Maginda dahil hindi naman siya ganun kaaktibo noon. Nagniniig sila noon pero 1 hanggang 2 beses lamang sa isang araw. Hindi katulad ngayon na basta't magkasama silang dalawa ay may nangyari sa kanila. Pilit niya nilulunod ang sarili sa asawa hanggang sa tuluyan niyang nakalimutan ang nangyari sa Las Vegas. Mahigit 1 linggo na rin ang lumipas simula nang nangyari sa kanila ni Lara. Sa sandaling bumalik siya sa opisina, pinadalhan nila ang babae ng sulat, kontrata at compensation para sa hindi na matutuloy nilang photoshoot. Kung ano ang nakuha niya, ayun na lamang ang ilalabas nila. Hindi naman nagreklamo ang babae pero pinasoli nito ang perang ipinadala niya. Tila ba sinasabi ng babae na nagmodelo ito para sa kanya, hindi dahil sa pera o ano paman. Hindi na siya nagsalita pa at hinayaan na lamang to. Natatakot siya na baka bumalik ito at pilitin na naman siyang gawin ang gusto nito. Hindi naman talaga kasi siya pinilit ng babae. Siya ang lalaki at may lakas siyang tanggihan nito. Pero anong ginawa niya? Bumigay siya. Kaya ang nangyari, hindi lang ito ang may kasalanan, kundi siya rin. Sir! Natigilan siya sa pagbaba ng mga papeles nang biglang bumukas ang pintuan ng opisina niya at pumasok si Aliana. Napansin niya ang pag-alala sa mukha nito. Yes, Aliana? Huminga ng malalim ang babae. May naghahanap po sa inyo? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya. Sino? Umalis sa harap ng pintuan ang babae at hinayaang makapasok ang bagong dating. Naibaba niya ang hawak ng mga papel nang makita ang nakangiting muka ni Lara. Pulang-pula ang mga labi nito at kumikintab pa. May ilang segundo silang nagkatitigan bago niya narinig ang pagtikhim ni Aliana. Maiwan ko po muna kayo. Nang makalabas ang babae, matulin na humakbang papalapit sa mesa niya ang dalaga. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Halo-halong emosyon ang pilit na lumalamon sa kanya. Pero isa lang ang malinaw, ang pagkislot ng bagay sa loob ng pantalon niya. Lara, what are you doing here? Seryoso niya itong tinitigan. Siniguro niyang makikita nito sa mukha niya na hindi niya nagustuhan ang pagpunta nito. May ibinaba itong brown envelope sa ibabaw ng kanyang mesa. Hindi nawawala ang makahulugang tingin sa mga labi nito. To give you this. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Ano yan? Buksan mo. Mabilis nitong tugon. Naiiling niyang ibinaba ang mga hawak na papeles sa ibabaw ng mesa saka kinuha ang envelope. Pinuksan niya yon at inilabas ang papel sa loob. Bahagya pa siyang natigilan nang makita kung tungkol saan ang mga yon. Tuwid siyang napaupo. This is our marriage contract? Umangat ang mga mata niya sa mukha ng dalaga. We are now married, Caleb. Malakas na kumabog ang dibdib ni Caleb nang marinig ang sinabi ng dalaga. Ilang segundo niya pang pinaglandas ang mga mata sa buong papeles bago mabilis na ibinaba ang mga yon at biglang tumayo.
What's this? Bakit nandito ang pirma ko? What did you do, Lara? Umarko ang isang kilay ng babae. Tila hindi makapaniwalang umiti. Hold your horses, Mr. Elfero. Wala akong ginagawa. Pwes ano to? Anong kabulshitan to? Para bang walang pakialam na nagkibit balikat ang dalaga bago umupo sa silyang nasa harap ng mesa niya. Hindi mo ba nakikita? Nagpakasal tayo. We got married in Vegas. Hindi niya nagawang magsalita matapos ng mga narinig. Ilang ulit siyang lumunok habang nakatitig sa pagmumuka ng babae. Pilit niyang hinahanap sa bawat korte ng mukha nito ang bakas ng pagbibiro. Pero bigo siyang makita. Mula sa dalaga ay ibinaling niya ang paningin sa kontrata. Pilit niyang inaalala kung paano siya pumirma ron. Anong nangyari? Bakit ikinasal sila ni Lara? Hindi mo maalala? Tila ba natutuwa pang tanong nito. Matalim niya itong tinitigan bago pinatong ang mga palad sa ibabaw ng mesa. Magpaliwanag ka. Matigas niyang utos dito. Tumayo ito at nakangiting humakbang papalapit sa kanya. Noon niya napagtuunan ng pansin ang damit na suot nito. Nakasuot ito ng pulang tiered dress na hanggang hita lamang ang taas. Tinernuhan yon ng dalaga ng pulang heels. Binawi niya ang paningin nang makitang titig na titig ang mga mata nito sa mukha niya. Napalunok naman siya ng mariin nang bigla nitong iangat ang kamay at hinaplos siya sa tapat ng dibdib. Lasing na lasing ka nung gabing yon. Dinala po ako sa isang judge, pinakasalan, and now, we're married. Mabilis na nag-isang guhit ang mga kilay niya sa sinabi nito. At sa tingin mo paniniwalaan ko yan? If you don't want to believe the truth, then it's up to you. Natatawa itong umupo sa ibabaw ng mesa, paharap sa kanya, at malapot siyang tinitigan. Naiiling siyang napaupo sa silya. Hindi pa siya tapos isipin ang isang problema, ngayon ay dumagdag pa to. Nang maalala bigla ang asawa ay nakaramdam na naman siya ng kirot sa puso. Paano niya ngayon sasabihin to kay Maginda? Napukaw siya mula sa malalim na pag-iisip nang maramdaman ang paa ni Lara. Paulit-ulit yung tumatama sa pagitan ng hita niya sa tuwing ginagalaw yon ng babae. Nang umangat sa mukha nito ang mga mata niya, nakita niya ang naglalarong ngiti sa mga labi nito. Iritable siyang tumayo at lumapit sa maliit na fridge malapit sa mesa niya. Kumuha siya ng